Hello everyone, welcome sa ating renovation tour of this old apartment na gagawin nating Airbnb. So currently, nakikita nyo yung current condition natin sa site. Ang una naming observation is merong leaks dahil nagpalit sila ng mga ceiling. Tapos medyo mababa rin yung ceiling natin. Kaya parang medyo masikip. Medyo hindi maaliwalas. And makikita rin natin na yung kitchen natin is outdated na. So if we go to inspect further, meron tayong pipe na naka-expose na dumaan from the wall sa labas and dinaan nila pataas all the way doon sa ating toilet and bath. Probably because hindi na gumagana yung old pipe. Ito naman yung CR tsaka yung mga rooms, pero dito na lang tayo sa mga room starting with the one on the right. So yung right natin na room, very green and outdated na rin yung ating design. We have two windows and we have this wall over here na pwede natin lagyan ng TV. Pag titingnan natin yung mga bintana, meron naman tayong madudungawan, although mga kapitbahay, pero nonetheless at least meron tayong bintana. And sa kabila meron rin tayo, so we will use this probably for the design. Dito naman sa side na ito, meron tayong pipes na manggagaling sa taas kasi gagawa tayo ng bagong CR sa taas, so pakita namin kung paano namin siya itatago. And pupunta naman tayo sa left room na blue. Ito mas malaki yung problem kasi yung entire wall nagli-leak. Probably from the retaining wall outside. And cabinets nila medyo outdated na rin. Ayusin natin yan. Overall, yun yung unit natin. Marami tayong aayusin pero kaya natin yan. I-modernize natin lahat ng nandito. So balik tayo sa studio para sa ating design. So, andito tayo sa studio natin ngayon and this is our design for the space. We will incorporate an industrial design. So, yung hue natin are dark black, cement, some elements of wood, and metal also. So, kasi basement siya, so naisip namin na syempre medyo mukha siyang basement den talaga. So, parang den yung parang feel ng ating design. Yung part na ito is i-open up natin and gagawin natin siyang parang multi-purpose room with multiple possible beds. So, meron siyang opening from the living room para mas maluwag ang feeling ng ating space. Yung ceiling natin, bubuksan natin para mas lumuwag, mas tumaas yung ceiling natin and lalagyan natin siya ng accents. Marami naman kami mga extra wood, so gagamitin natin siya. Alright, so dito naman tayo sa CR. Magpapalit lang tayo ng fixtures and gagawin nating modern industrial yung feel niya. Punta naman tayo dun sa ating dating blue room. Actually, wala siya masyadong pagbabago except siguro yung, of course, yung paint, yung flooring, yung ceiling, and yung ating mga furniture. Inalis na rin natin yung cabinet na outdated. And that's it for this apartment design. Ang major lang talaga natin yung pag-alis ng wall dito sa side na to. A lot of it is furniture, pag-open up ng ceiling, and repainting. Okay, week 1. Start ng construction. Karamihan ng ginagawa natin ngayon is demolition. So, nauna na yung ating ceiling. And dito natin nakita lahat ng mga wiring ng mga ilaw. So, kulang siya talaga. Kailangan natin siyang dagdagan. Dito naman sa side na ito, makikita nyo na demolish na rin natin yung wall. Tapos, nagkaroon ng parang mas maluwang na feeling dito sa kwarto na to. Nakita na rin natin yung mga bintana and yung effect ng ilaw, yung natural light. On this side, makikita nyo na rin na demolish na natin yung buong kitchen counter. Alright, so week 2, nag-start na tayo mag-primer ng paint
Makikita nyo na rin na nag-start na kami ng lights. Yan, may mga naidagdag ng ilaw. And sa side na ito, nakapag-abang na rin kami ng mga pipes galing sa second floor. Punta naman tayo dito sa may kitchen na yun, nagdagdag na rin tayo ng additional lights. And punta rin tayo dito sa may room na ganun din. Na-open up na yung ceiling and may additional accent lights and general light. And nagsa-start na rin kami mag-testing ng mga pintura sa wall para makapili na tayo ng colors. Ito na rin ang abang natin para sa pagsisimula ng kitchen island. Week 3 ay marami nang nangyayari kasi medyo final or second coat na ng painting natin. Na-install na rin natin ang ating mga cove lighting. Karamihan ng mga accents na-install na rin. Dito kay Kuya, nag-start na siya mag-fabricate ng kitchen cabinets. Dito naman sa bedroom na ito ay natakpan na yung pipes galing sa second floor via yung cove lighting natin. And punta naman tayo dito sa may part ng CR. Yan na, retile na rin natin siya. And clean slate tayo dito except yung mga butas ng toilets. Dito naman tayo sa isang bedroom na nagsusstart na ng flooring. Na-install na rin natin general lights at accent lights with our accent wall on the side. So yung flooring natin, tinapingan na lang natin ng vinyl para hindi na tayo mag-retile dahil sa ganung paraan mas mura siya and less hassle. So, andito tayo sa site today and ito na yung ongoing natin na renovation for this basement na gagawin nating Airbnb. And yan, punta muna tayo dito. Okay, so as you can see, ayan, exposed na yung ating beam and naglagay tayo dito ng drop ceiling kasi meron tayong pipes dyan. So actually, tinago natin dito yung pipes na yun. Tapos we used some accents dito like this one. Asbesty yan, ganda. Pero may mga holes na lumabas, actually yung tools nung cabinet, no? Ito na yung ating multi-purpose room. Okay, andyan yung TV natin. And pansin nyo, hindi ko na muna pinaalis tong door dito. So may door pa rin tayo dito para just in case in the future, pwede natin siya magamit. Pero right now, actually wala siya masyadong use except easier access. And eto na yung ating ongoing na toilet and bath. So, medyo lighter yung nagamit natin and nahanap natin na tiles kasi walang masyadong available na black and mas mahal sila. So, okay lang kasi we have to stick to the budget. And ito na yung isang room. So, okay, as you can see, yeah, very, very different na siya. Yan, tingnan mo yung flooring natin. We used vinyl para mas madaling i-install. Tapos, i-retouch pa natin ulit ito. So, this is also asbesty, pero yung lighter color. Tapos, kung mapapansin niyo yung lights natin, exposed na lang yung kanyang lighting. Pero, nilagyan na lang natin ng design na black. So, black siya, pero pininturahan namin siya actually na mga pipes. So, orange yung mga yan originally. Okay. So, andito na tayo sa ating center island. Okay, yung center island natin, cement yan. And maglalagay pa tayo, remember, ng parang table dito na medyo uusog. Tapos, ito na yung cabinetries natin. Tayo na lang gumagawa, mano-mano na lang. Para mas tipid din and mas mabilis, I guess, kaysa dun sa modular. Mahal kasi ng modular. So, meron pa tayong tinitik-tik dito para dun sa ating exhaust for this cabinet. Yan. So, ginagawa nila yan. Pinalabas ko muna sila for a break. And so, malapit na tayo. I still have some cabinetries na mangyayari dito. And drop light to kasi yan. Makikita nyo yung pipe natin naka-expose.
So, drop ceilings pala tayo dito on this side. Mapapansin nyo yung yung accent natin na wood. Yan, nagka-problema kami dyan kasi mabigat yung wood masyado. So, instead na yun lang yung kakapit, yung bracket niya, naglagay pa kami ng parang screw para ibobolt namin dun sa mismong slab sa taas para kumapit siya and hindi siya lumubog. Yun. So, that's an update for our renovation, and ito yung magiging itsura if matapos na tong part ng asbesting. Ganda niya tingnan. Meron siyang accent and meron siyang texture. Yan. So, a few days na lang before yung deadline nila. And sa construction, we need to keep deadlines para at least profitable and kailangan natin yung properties on schedule. Ito na yung final week for mga retouch. Marami lang nagkaroon ng leaks coming from the walls dahil bumabagyo recently, kaya makikita nyo mga patch na ito. Overall, wala naman na ibang problems. Yun lang talaga, yung moisture coming from the walls. Kaya usually hindi kami nagpipaint kapag tag-ulan, lalo na dito sa Baguio na very high moisture talaga. Ito na yung multipurpose room na medyo naglilik rin. Itong week rin na ito na ginawa na namin yung bunk beds. Nisip namin bumili sa furniture shop pero medyo mas sturdy pag kami yung gagawa para hindi umaalog yung mga frames. So ito na siya and mas creative pa yung ginawa naming design. Alright. So, it's been a few months and titignan na natin itong project natin. Okay, so we have a digital lock. Fingerprint na rin siya. And here we are. Currently being rented out sa Airbnb and it's doing well actually. It's doing well. So tingnan natin. Ito we have our sala over here. So yun yung entrance natin. Ito na yung sala natin. And if you look at this way, ayan, so we have storage dito. So ang maganda dito, dito lahat ng linens natin. At least kapag may emergency na kailangan tignan, yan, pwede natin siyang easy access, no? Dito sa unit na to para hindi na sila magkandara pa, no? Kasi malayo yung office natin. So, okay, dito sa side na to, papansin nyo na we have a countertop with a dining table. Okay. And of course, yung ating kitchen, ito na siya. Yan, napakaganda. So, we maintain the theme of parang industrial, no? So, medyo dark yung ano niya, yung color palette niya. Sink over here, tapos meron tayong mga lagayan. Of course, meron tayong lighted. Merong lighted siya. We also have yung stove top natin is induction for safety, no? So we have a microwave and we have a refrigerator. Tapos working rin po yung ating exhaust. So yung exhaust natin goes all throughout pataas and then goes to exit here dito sa wall natin. Alright, so pag titignan naman natin dito sa baba, we have actually napadami nga yung cabinets natin. Almost hindi nagagamit yung iba. Pero okay lang. And for our guests, we also have yung garbage bin natin na nakatago siya dito, no? So we have an extra garbage bag here. Alright. Before yung room, siguro puntahan na natin itong ating CR. So yung CR natin is
fully functional na siya, and also remember na high ceiling ulit tayo, tapos nagdagdag na lang kami ng exhaust dyan for convenience sa amin. And we have an extra glass panel from another project, nilagay na lang namin. Tapos toilet and yung ating faucet. So maganda dito sa faucet namin, multi-point siya. Ibig sabihin, this heater, hiniheat niya rin itong faucet para medyo mainit. May ilaw rin yan. Yan, para maganda yung aesthetic niya. Alright. Then next is yung ating master's bedroom. Medyo dito yung parang magbabayad, no? Kasi medyo mas malaki, very minimalist, and syempre meron tayong bintana dito, no? Yung ating blinds medyo black red para kasama sa theme. Alright. And yeah, we have a very special chair dito na mahal-mahal pero ang ganda niya. Sobrang ganda niya sa theme ng house na to. Okay? So we have a lamp also here. Right? Then we have of course sampayan para sa mga kanilang mga damit. Normally yung mga nagre-rent dito, meron silang kasal, so kailangan nila ng mga ganyan. And we're going to the multi-purpose room na parang barkada room na rin siya. So eto siya ngayon. Okay? So ito na-enjoy ng mga bata to, tsaka ng mga barkada kasi at least makapagkwentuhan sila dito habang nagsistay sila. So we have beds dito sa may bintana syempre. Pero actually, meron rin tayong pull-out beds dito. So this can actually fit siguro 2, 4. Then meron rin tayo dito sa ilalim. 6, 7. Yan. So parang 7 na tao. No? Tapos, kung mapapansin nyo, yung steps namin, medyo mas creative siya than other steps. Then you have your bed over here. Tapos yan. So kita nyo yung buong yung buong floor. We have our TV over here. And syempre meron yan Netflix and HBO. Okay. So we also have our accordion na door. So tatry natin siyang i-open. Hopefully gumana sa akin. At least pag ganito, meron na tayong space going to the living room. And since may wheels yung ating mga bed, pwede natin silang kunin. And pwede natin gamitin yung space na to. So, yun, multi-purpose siya para at least flexible. Maganda kasi dito, pwede silang magluto, no? So, pwede na silang hindi umalis ng unit para mag-enjoy ng vacation nila sa Baguio. And that ends our episode for today for this renovation project. And I hope na-enjoy mo yung aming renovation tour for this apartment. So, kung meron kayong katanungan kung paano namin ginawa yung mga bagay-bagay dito, just let us know in the comments. And please subscribe to our channel if you like our episodes. Yun, maraming salamat sa lahat and enjoy.